Yo guys, kamusta kayo dyan? Nandito kami ngayon sa Starbucks. So, nagaling na ako sa trabaho. Anong oras na ba dito? Pera mo ng cellphone. So, ang oras dito guys is 6:05 na. So, nakita nyo naman, may araw pa, di ba? Ayun guys, nag-walking kami papunta dito. Nagkape kami. So, yung mga katulad namin na mahilig sa kape, kung mahilig din kayong mag-Starbucks, pero dito sa Canada, minsan lang kasi mahal dito. So, nandyan sa video ko, yung presyo ng Starbucks nila. So, sa atin sa Pilipinas, nang umalis kami dyan, 210 ata yung ganito kalaki. Yun. So, ngayon guys, maganda yung topic natin kasi nga may subscriber ako na nagtanong tungkol sa dati kong trabaho sa Pilipinas. So shoutout nga pala kay Jerry Abella. Lord, sana pag nagbakasyon ako dyan sa Pilipinas, sana magkita tayo ng personal para mapasalamatan kita sa yung suporta. Tsaka si Miyang 28 sa katanungan mo. So para sa iyo tong vlog na to. Tsaka si Arnel Cute, mga loads, kamusta kayo dyan? Lahat ng mga nagko-comment, sino pa ba? Mamaya i-comment ko ulit bago i-shoutout ko ulit bago matapos yung vlog ko, no. So, yung tanong ni Miyang 28, kung saan daw ako nagtatrabaho dati. So, dati guys, ako talaga ang kwento ng trabaho ko, yung buhay ko sa Pilipinas. Actually, first time ako nagtrabaho sa warehouse, yung ganung kalamig, yung nagdadrive ako ng forklift, nagdadrive ako ng center rider. I-search nyo lang kung ano yung center rider, yung forklift, yung reach truck, yun. So, first time ko nagtrabaho dito. Tsaka, lalong-lalo na sa Five Guys Burger. So, first time ako nagtrabaho doon guys. Sa Pilipinas kasi guys, ang trabaho ko talaga is basketball. So may isa akong experience doon sa Pilipinas, hotel naman. As bellman ako. Nag-bellman ako sa Boracay. So matagal na panahon na yun guys, 2007 ata yun, 2008. Tagal na. That time kasi nang nilabas si Join. So parang saglit akong tumigil sa pagbabasketball, tapos sinubukan ko magtrabaho doon sa hotel sa Boracay. Wala na ata yung hotel na yun ngayon yung Paradise Garden Hotel, hindi ko alam kung nandun pa. So nagtrabaho doon, yun yung trabaho ko doon sa Pilipinas as bellman sa hotel. So after that, bumalik na ako sa basketball. So tuloy-tuloy na hanggang ngayon, hanggang nag-MPBL tayo yun. So kung hindi tayo napadpa dito guys sa Canada, hindi rin tayong titigil paglalaro, baka nasa MPBL pa rin tayo. So, yun nga, pero nga yung pandemic talaga yung talagang tumama sa amin, kahit naman siguro sa inyo diyan. Medyo, 'di ba, nakakapag-isip-isip ka rin talaga. So, ayun, sana nasagot ko yung tanong mo, Miss Miyang 28. Ito talaga yung yung mga first time kong trabaho na yung legit talaga na trabaho, na yung warehouse. So Five Guys. Actually guys, nagkaka-culture shock din ako sa totoo lang, kasi nga biruin nyo guys, simula 15 years old ako, nag-varsity na ako, so nag-basketball na ako. Yung nagtrabaho ako sa Boracay guys, hindi naman ata abot yun. Hindi ko na maalala kung umabot ako ng 3 months ata nun or 4 months, mga ganun. Hindi ko alam hindi ko na maalala. Pero alam ko saglit lang yun, tapos bumalik na naman ako sa pagbabasketball. So ayun, hanggang bago ako pumunta dito, nagbabasketball pa rin ako. So medyo talaga, lalong-lalo na guys pag pag yung tumama na sa'yo yung pagod, yung hirap. Kaya nga sinasabi ko sa inyo dito sa Canada, pag pupunta kayo dito, mas damihan nyo pa yung lakas ng loob. Yun yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kasi hindi guys, hindi madali ang buhay dito sa Canada, sa totoo lang. Masarap dito sa Canada, pero dapat paghirapan mo. Yun ang totoo dito, yun yung talaga. Sa ko lang sa
opinion ko lang sa base sa experience ko. Lalong-lalong na dito guys, mahal din yung bilihin. Pero pag nagtrabaho ka naman guys, katulad ng mga malalaking kumpanya na yung trabaho mo, katulad ng mga ibang kakilala ko, medyo malaki na yung sahod nila, nasa 25 na pataas. So diba, kung isipin yun, 25 per hour yun, tapos 80 hours per 2 weeks. Kasi dito guys, every 2 weeks yung sweldo, meron din trabaho na every week. So kung ganun nga, 'di ba? Malaki din 'yun, yung sweldo na 'yon. Tapos kung nagre-rent ka katulad sa amin, $1,040. So medyo talaga, medyo maganda, lalo na kung dalawa kayo nagtatrabaho. So ayun, yan ang kwento ko guys, ang munting kwento ko. Kung nagtataka kayo na paano ako napadpad sa mga ganung trabaho, connection talaga, totoo lang, connection. Kasi si RR nga nandun, naghahanap ako, nang umalis ako sa TCS, naghahanap ako ibang work. Pero sinubukan nga namin tong Five Guys kasi nga connected to sa pagiging PR, pag-apply namin ng PR. So ayun, kaya napadpad ako doon. Dito guys sa Canada, bibigyan ko kayo ng tips. Kahit wala kayong experience, tatanggapin kayo kasi iti-train kayo Katulad sa akin yung sa sa warehouse, wala ako experience nung guys. Hindi na drive ko. Kotse, bisikleta, tsaka motor, yun lang. So iba yung mga machine guys, iti-train ka lang din, tapos matututo ka lang din. Katulad yung Five Guys, lalo guys pag prep, pag sa umaga kami yung nagpe-prepare nakwento ko nga, nagpe-prepare ng mga hiwa kami ng tomato, sibuyas, lettuce. Lalo yung pag-meat guys, kasi iba yung standard dito ng burger guys, yung fresh talaga siya, nasa box siya, tapos bubuksan mo, ibubilog mo, tapos talagay mo sa papel na yung tawag doon, wax paper, tapos iipitan mo siya, tapos i-smash mo para magmukha siyang patty. So ginagawa namin yun. So yun ang yung mahirap na part doon sa Five Guys. Pero pag nakuha mo na lahat ng technique, wala na, madali na. So yung mga diyan, mga nangangarap na pumunta dito, huwag kayong matakot guys about sa experience yung kasi maraming trabaho dito, tatanggapin kayo. Mas gusto nga nila yung ganun walang experience, sa totoo lang. Kasi nga alam nila magpupursigi ka So huwag kayong matakot na na baka wala kasi ako experience, baka mahirapan kayo. Yun nga, ang lagi ko sinasabi sa inyo, kapwa Pilipino din natin magtutulong sa atin. Pero pagdating nyo dito sa Canada, marami kayong maririnig na mga negative tungkol sa mga Pilipino din, marami din. Pero ako kasi doon ako nakatutok sa positive. So yun nga, ang sinasabi ko sa inyo tungkol nung mga ina-applyan ko ng ibang trabaho, dahil nga sa kakilala ko din sa mga basketball, sa mga teammate ko. So yun pa rin, Pilipino pa rin ang tutulong sa'yo. Kumbaga 90% matutulungan ka ng Pilipino para makapasok ka sa trabaho dito. So yun, sana nasagot ko yung katanungan mo, Miss Miyang. Ayan yung yung kwento ko. Pero yun guys, talagang makukulture shock kayo sa una sa trabaho. Talagang araw-araw magmumuni-muni kayo. May question pa ba? Si Arnel cute. Anong tanong niya yung sa bahay? Anong tanong? Magkano? Ayun nga sinabi ko. Ayun naman sa'yo pala, Idol Arnel Cute. Tinatanong mo kung magkano yung rent natin sa bahay. Yung rent namin sa bahay is 1,040, and then magkano kuryente natin? 60, 140. So magiging $11. Tapos kasi ang babayaran mo sa apartment guys, katulad sa amin, binabayaran namin yung apartment, tsaka insurance, tsaka kuryente lang. Libre yung heater, napaka-importante dito guys, yung heater, tsaka yung tubig. So libre yon. Pero dito kasi guys, hindi naman mahal yung hindi naman mahal yung tubig tsaka kuryente. Pero depende rin sa konsumo mo. Internet yon. Ang binabayaran namin sa apartment, kuryente, insurance, magkano insurance natin? $40 insurance ng bahay, di ba? O kailangan mo kasi yun pag nag-rent ka. Tapos yung internet 70, 80. 80. Tapos yung cellphone, yung mga cellphone namin, yung mga SIM card, magkano isa?
O, promo. Tatlo tayo. Magkano? Family, mga 130 yan. O, plus Tatlo na tayo. 130. Tatlo na kami. So, ulitin ko. Cute Arnel. Arnel Cute. Arnel Cute. Ang bayad namin, $1,040 sa bahay. Yung kuryente namin, 60. Yung internet namin, 80. Tapos yung insurance, 40. Tapos yung SIM card namin, yung telepono namin is 130. So yun ang gagastusin nyo, bilangin nyo na lang yun. So kung pagdating nyo dito makakuha kayo ng trabaho katulad ng trabaho ko dati sa TCS is medyo maganda yung bigayan doon, 21. Pero napakapagod din talaga ng trabaho doon. So wala naman talaga mahirap, malang madali dito guys sa Canada. Wala pa ako na experience ng madaling trabaho dito. Kasi nang simula dumating kami dito guys, dalawa pa lang naman ang pagtrabahoan ko. Kaya yung mga mga negative kung ako sa inyo mga nangangarap papunta dito, yung may mga plano na tapos nag-apply na ng mga visa nyo. Tapos nag-aantay na lang kayo ng flight nyo, wag kayong mag-entertain ng negative. Talagang masisira din yung yung mood nyo, kumaga yung parang kakabahan kayo. Kasi kami that time hindi kami ganoon Talagang dumating kami dito laban talaga kahit anong mangyari laban So, ayun lang. Yun lang ang lagi ko sinasabi sa inyo na kung may baon kayong pera, gawin yung triple yung baon ng lakas ng loob nyo. So yun guys, yung trabaho ko sa sa Pilipinas, basketball lang talaga. Kumbaga kung may idea kayo guys sa sinasabing liga labas, yun, ganun ang ginagawa ko. Doon ko nabuhay din si Dwayne sa kakalaro sa mga probinsya, parang ginagawa kong import sa babayaran ako. So kumbaga ang dami ko na rin napuntahan sa Pilipinas guys, sa mga sulok-sulukan pero yun talaga yung trabaho ko, yun talaga yung pinaka pinagkakitaan ko dati. Umabot na rin ako sa China, sa Malaysia, saan pa ba? Hindi, pag-iba sa ibang bansa. So, yun ang ko guys, yun ang trabaho ko sa atin dyan sa Pilipinas. May nakaka-touch nga guys na istorya dito. Dito sa Canada, marami rin akong liga, maraming kumukuha sa akin. Mayroon akong liga dito sa St. Albert, malayo dito sa amin. Nakalabang ko siya, no. Tapos habang nagpi-free throw yung kakampi niya ata o kakampi ko, papasok ko dito yung chat niya, guys. So ayan yung chat niya, guys. Nakakatuwa kasi nga biruin mo yung naglaro ako dun sa kanila sa Lawag. Shoutout kay boss AMB namin diyan sa Lawag. Dito nakalaban ko siya. So yun nga ang chat niya, sabi niya dati na pinapanood niya lang ako sa Lawag, ngayon nakalaban niya pa ako dito pa sa Canada. So nakaka-touch ba? So ayun, sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Thank you sa mga sumusuporta. May katatungan pa ba? So yung mga magtatanong dyan, comment lang kayo para masagot ko sa vlog ko. So ayan guys, pinakita ko sa inyo, naglalakad kami, walking kami simula sa bahay. Medyo malayo rin to, pero yun nga, yun lang kasi yung namin dito, yun lang yung parang pastime namin. So thank you sa panonood nyo guys. See you sa next vlog ko. Sa mga magtatanong dyan, mag-comment lang kayo. Thank you sa suporta nyo. Bye bye, peace.